Hello mga bro at sis. Yes, Kita niyo kita ba? ka Yes po, naman po. kita na po. Okay, praise God. So again, ako po si Kuya Amir. Huwag niyo na pong tanongin yung age ko. Nasa 16 pa lang po ako some years ago. At ako po currently ay nag involve sa Santa Mesa Outreach. Pero sometimes, no, sa ibang outreach ako nag involve sa TUP Life. And praying kami na magkakaroon din ng life ulit sa PUP. So sige mga kapatid, di ko na po patatagalin before we start. Mag-pray muna tayo kay Lord. Let us ask for wisdom na ipagkakalob sa atin ng Diyos for tonight. Let's pray. Panginoon, salamat Lord again for this opportunity na makadalo po at makapakinig ng Foundations of Cell Ministry. Salamat po aming Panginoon sapagkat napakabuti niyo po sa aming mga kapatid na nandito at nakikinig ng inyong salita. Lord, we pray sa bawat isa na i-open niyo po yung aming mga minds, na maunawaan po namin at ma-retain po namin ang lahat ng mga gusto niyo pong iparating sa amin. Lalo na po kung ano po yung description, ano po yung identification at categorization, Lord, ng cell group na gagawin po namin in our life. Lord, we pray for each of us na i-bless niyo po ng wisdom na ma-apply po namin paano po ito ma-apply din, Lord, sa aming mga respective ministry and outreaches. We honor you tonight. We worship you. Lahat po ng kaparihan ay ibinabalik po namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. So yun mga kapatid, again, ang topic po natin for tonight is pinamagatang Foundations of Cell Ministry. So I expect dito mga kapatid na lahat po tayo ay magaling na mag-share ng gospel. So sino ba dito ang hindi pa nakapag-share ng gospel? Meron ba na hindi pa nakakapag-share ng gospel? Lahat naman siguro, no? Kasi sa Sol 1 ay requirement natin is makapag-share tayo ng gospel. Pero dito mga kapatid, hindi na po Bible study yung ating pag-uusapan. Magpo-form na po tayo ng cell group, no? Excited po tayong lahat na lahat tayo be-bless ng God ng mga tao na ipo-form natin into a cell group. So ito po yung ating introduction. As your Bible study follow-ups grow in number, it's essential to consolidate them into a single group or what we call the cell group. So habang madami po tayong nag-share ng gospel, habang madami po tayong nababible study at napapollow up, no, hindi po dapat sila mag-remain as Bible study lang. Hindi po dapat sila mag-remain as one-on-one lang, no? Kailangan po natin silang i-consolidate o ilagay sa isang group na tinatawag natin cell group. And within the cell, ay dito po gagamitin ng ating Diyos na mas lalong lumago ang mga mananampalataya sa Kanya dahil itong cell group ay hindi lamang po basta-bastang cell group, kundi ito po yung tinatawag nating spiritual family in Christ. So pag-uusapan po natin mamaya yun, no? So for now, bakit nga ba tinawag natin tong cell group? No? May idea ba kayo na bakit natin tinawag tong cell group? So the origin of the word cell group, ito daw ay nagmula sa idea na ang human body is made up of cells. Kanina, yung ating energizer is the basic unit of life is cells. The church, which is the body of Christ, is also composed of cell groups. So kung imagine man natin mga kapatid, since we are part of the body of Christ, God, Christ is the head, and we are the body, yung body po natin ay kinocompose siya, no? Siya po ay binubuo ng mga munting cells. No, kung sa scientific ba, tayo ay binubuo ng mga billions or trillions of cells sa ating body. So ganun din ang body ni Christ. Binubuo ng munting cell groups ang lahat ng katawan na kinabibilangan sa body ng Panginoon. So in the same way that the cells of the human body grow and multiply to build the body, spiritual cell groups should also grow and multiply to build up the church. So ang ganda mga kapatid, ano? So at the same time daw, na kung paano yung katawan natin, nag-multiply siya from baby, di ba? Nag-grow ka into children, naging young men ka, no? Naging teens, hanggang naging matanda ka na. So ganun din dapat yung ating spiritual
cell groups na kung saan hindi lang siya mag-remain as Bible study one-on-one. Dapat i-groupo natin sila hanggang hindi lang din tatlo kayo within the cell, kundi dadami at dadami kayo. So yun po yung origin ng word na cell group. So the cell is a basic unit of life. The cell group system follows the concept of the cell as basic unit of life. It is a spiritual life-generating unit of the church, which, ano daw, focuses on the spiritual presence, purpose, and power of Christ. So kumbaga, kung walang cell group, kung walang mga units, no, walang cell within the body, hindi po makakapag-function ng maayos yung katawan natin. Imagine, kung walang cell, no, parang natanos tayo, no? If you remember yung movie na ano, 'di ba, Avengers? Pag walang cell, wala, invisible lahat tayo dito sa mundo at hindi natin nakakausap ang bawat isa. So yung life generating meaning niyan ay ito yung bumubuhay sa ating church. Yung mga small groups, mga uma-attend sa ating simbahan, sila yung bumubuhay, sila yung nagge-generate ng life. So ang focus po natin ay spiritual presence, ano yung purpose natin kay God, at yung power ng Panginoon. So okay, again, the cell is a complete unit, no? Hindi siya kulang, siya ay kumpleto. The cell is a complete unit in which every ministry task assigned to the church, such as evangelism, disciple making, prayer, fellowship, and ministry, takes place and is accomplished through cells. Now, kung I don't know kung everyone here ay kabilang po sa cell group, no? But kung kabilang ka, 'di ba? Ito yung ginagawa natin sa cell. Tayo ay nag-evangelize, tayo ay nagdi-disciple. Kasama din natin nagpe-pray ang bawat isa. Nagkakaroon tayo ng fellowship, no? Beso-beso, no? Or mamaya may mag-invite, tara punta tayo ng SM. Coffee muna tayo or alam mo yung ano, yung maglalaro ka muna ng basketball doon sa SM. At madami pang iba. So, it takes place in the cells. Kaya po importante yung cell group mga kapatid kasi this cell na binubuo po natin, dito po tayo nagtutulungan sa bawat isa. In this way, the Great Commission that Christ gave and the vision of discipling the nations would be fulfilled. No? Mga kapatid, kaya ini-encourage po tayo na lahat po tayo ay mag-join sa cell group dahil biblically, sa cell group po or sa small group na naka-indicate po sa Bible, doon po nag-grow yung mga disciples. No? Kung babasahin po natin yung Book of Acts hanggang sa pinakadulo ng Bible, we can learn na kapag may mga small groups or fellowship, doon po nag-grow lalo ang mga mananampalataya. Kaya po, in-encourage talaga ang bawat isa na wag po nating hayaan na yung mga bina-Bible study natin is mag-remain lang sila as Bible study. I-invite natin sila sa cell. Kasi doon nila mamimit na ay may ano pala ako, may kapatid pala ako in faith. Meron silang common ground na pag-uusapan, magkakaibigan sila, tutulungan sila. Pag-usapan natin mamaya ah, kung ano yung mga mangyayari in the cell. Okay. Ito naman, the cell as a foundation, it supports, nurtures, and builds up the Sunday celebrations and larger fellowships. So example natin, yung LA Youth Fellowship, Singles Fellowship, no, Sandakan. I don't remember kung naka-attend na kayo nitong Sandakan, pero dati meron yan, no? In which are simply an overflow of the many basic units that have spent the week together in being the church. So yung mga attendees natin sa church ay kinocompose siya ng mga cell groups. No? Kaya minsan yung mga cell groups natin, may mga name yan. San Joseph Cell, San Elisha, no? Sa amin, Elisha tawag namin. At madami pang iba. So, lahat ng mga umattend sa church ay siya yung nagbi-build up, nag-nurture din ng ating Sunday celebration and other larger fellowships. Okay? So mga kapatid, no, hindi lang cell group yung tawag natin dito, may other terms din na ginagamit yung other ministries or churches. Kaya lang ginamit natin yung cell kasi
It is the basic unit of life. So, doon natin siya dinerive kasi nga basic unit po yung cell. It is the component of the body. Pero sa other group mga kapatid, meron silang ibang tawag, no? Sabi dito, our other ministry and churches call it with different names such as care group, share group, discipleship group, or D group. I don't remember kung yung D group is CCM ba or Victory. Pero ito yung tawag sa kanila ang home groups. So regardless of the terms that different churches use, the idea or concept found in the scriptures is just the same. At kahit anong pangalan daw yan, kahit sabihin mo man na ikaw po ay part ng D group, cell group, or care group, yung idea or concept, meaning kung ano yung nakalagay po sa Bible, sa scripture, same lang sila. The Great Commission that Christ gave us by making disciples of all nations should still be fulfilled. So all in all, kahit different po yung name, but the same essence. No? Similar lang yung pagkaka-structure dun sa cell group or care group or share group na tinatawag natin. Kaya, mga kapatid, sige, ano nga ba talaga ang cell group? Kanina, natutunan natin saan siya nagmula. At ngayon, ano ba ang cell group? A cell group is composed of 4 to 15 people meeting together regularly, at least once a week, using cell agenda or format called the 5Ws. So, I don't know kung ginagamit yung 5Ws or 4Ws sa cell, pero normally ay 5Ws yung standard na ginagamit po ng mga cell groups. Ano yung mga 5Ws? Ito po yung welcome na kung saan welcome mo ang bawat isa. Yung ginawa natin kanina yung energizer, no? Part siya ng welcome. Worship, kung saan sabay-sabay po tayong aawit sa Panginoon. Pwede natin gawin yung pagbabasa ng Word ng God sa Book of Psalms. Or kaya pwede din natin magpatugtog ng awitin. And itong word naman, dito natin gugugulin yung pagbabasa or pag-study ng scripture. Normally, ang mga cell group ay meron silang point of topic, no? Kunwari, magbibigay yung leader na ito yung pag-meditate natin. Tapos sabihin natin, Galatians 1, ano? Tapos sa Galatians 1, i-meditate yun ng mga bawat kapatid. So ano mga kapatid natutunan mo? Ikaw, Job, ano? Ikaw, Bryle. Sino pa? Ikaw, Agustus, no? Ikaw, Abril. Ano yung mga natutunan nyo sa Panginoon? So din yung word. Yung works naman, ito yung kung saan i-apply na natin yung mga natutunan natin. Or kaya, pwede tayong include dito yung prayer. Pag-pray tayo mga kapatid, pag-pray natin yung bawat isa, pag-pray natin yung bansa natin, pag-pray natin yung family ni ganyan-ganyan, no? Kawawa naman sila, sunugan sila. Or kaya, works na kung saan, tara mag-share tayo ng gospel. No? Mas maganda yon mga kapatid, ano? Evangelism. Panglima, washing another's feet. Bago lang to, pero ang meaning niyan ay matulungan natin yung isa't isa na mag-grow in Christ sa pamamagitan ng pag-deal ng kasalanan. Yung isang kapatid ay ko-confess niya na nagkasala ako, may nagawa akong pagkakamali, ito yung nagawa ko, no? Tapos yung iba namang kapatid, tutulungan. Ito bro, o ito sis, yung nangyari sa akin dati, ganyan din yung nangyari sa akin. At ito yung ginawa ng Lord sa buhay ko, ito yung inutos niya sa akin. And praise God, no? By the grace of God, na-overcome ko siya. So ganun mga kapatid, ano, I hope na excited tayo na ginagawa lagi itong 5Ws. Pero it's discretion sa mga leader kung paano natin ito gagawin. Kaya po mga kapatid, huwag kayong mag-alala, papyaw lang yung sinabi ko kanina. At later on sa mga other topics, mas magiging detailed yung mga gagawin natin. May mga examples yan sa welcome, sa worship, sa word, sa work, sa kawashing, once another's feet. Okay? Sabihin niyo po sa inyong mga sarili, excited ka na ba? I hope na excited tayong lahat na gawin po at magkaroon ng cell group. Next, ano ba yung purpose? Ba't ba tayo nagkakandak ng cell group? Now, the purpose of the cell group are the following.
Unat sa lahat, mag-win ng souls for Christ. Evangelism. Pangalawa, consolidate them. I-follow up natin sila. Pangatlo, raise them up to become disciples of Jesus Christ. So yung tinatawag nating discipleship. Who will later on be commissioned to lead their own cell groups according to the example of Lord Jesus' life and ministry. So tatlo no, win souls, consolidate, and raise up disciples. At ito yung mga main objectives natin. Yung mga tatlo, edification. Pag sinabing edification, ito yung part na kung saan tinutulungan natin yung bawat isa na mag-grow. Mas lalong lumago sa pananampalataya niya. Mas mag-grow siya in character. No? Kapag may maling character yung kapatid natin, nakita natin, hindi natin i-correct kasi family tayo eh. Di ba, hindi naman natin gustong makita yung isang kapatid na mapapahamak siya kung hindi pa magpatuloy niya yung kasalanan. So edification, no? To help one another. Equipping naman is may equip tayo bilang mga disipulo ng Panginoong Yesus, bilang mga sundalo ng Panginoon, equip tayo ng tamang knowledge, tamang skills. At sa cell group, matutulungan natin yung bawat isa. Ano? Kaya nga sa cell namin, meron kaming tinatawag na equipping, cell equipping na kung saan tinutulungan namin yung bawat isa na paano mag-share ng gospel, paano i-share tong GIC. Isa-isa yan, no? Ito, ikaw muna nakaschedule. Sige, paano ka mag-share ng gospel? Tapos yung iba, tulungan niya. Ito bro, parang may nakalimutan ka, no? Nakalimutan mo yung John 3:16. Hindi mo siya nasabi. Ito, nag-focus ka lagi sa kasalanan. Hindi mo na-highlight yung pag-ibig ng Diyos. So, ganun sa equipping, no? Equipping kung saan din, ni-equip tayo with good character. Na dahil sa cell group, ay nagtutulungan tayo at the same time, mas madami tayong natututunan din sa bawat isa paano sila mamuhay according to God's will. Nakita natin si brother, sa sister, ganda ng pamumuhay niya. Tinanong mo siya, Brad, sis, paano mo, paano ka nakakapamuhay ng ganyang pamumuhay na despite dami yung problema, masaya ka pa din. Ito. Sabihin niya sa'yo, ito yung susi, no? Sabi ni Lord, always rejoice in Him, in season and out of season. So kahit mag-worry ka, wala kang ma-add na 1 hour in your life. Instead of worrying, be thankful. So ganon, equipping. Pangatlo, evangelism with the goal of multiplication. So ang objective natin, magpadami. Di ba yung kanina sa cell group kung paano yung sa Great Commission natin, paano daw natin magagawa yon? Through the cells. No, yung cells natin, dadami at dadami yan. Kung paano tayo dati baby pa lang, dahil sobrang dami ng cell group multiplication na nangyari, naging adult na tayo ngayon. Kaya ito yung i-ano natin, objective, no? I-goal natin sa ating mga cell. Hindi magpadami dahil gusto lang natin ng madami, kundi magpadami dahil yun yung kalooban ng Diyos. At the same time, mag-ingat din tayo, no? Hindi lang magpadami, kundi yung quality din ng mga disciples. Dapat din natin siyang i-check sapagkat quality is better than quantity. Okay. Next naman is yung ating main components. Ano yung kinocompose o ah, ano yung meron dapat sa cell group natin? Ano dapat yung hindi mawala? Unang-una sa lahat, knowing God. Pag nagsasel tayo mga kapatid, hindi dapat mawala to. Pinakauna to. Sino ba ang Panginoon? Ano ba ang ginawa ng Panginoon? No? Always God. God-centered. Lahat ng pag-usapan natin, God-centered. Mas makakilala natin ang Panginoon in our cell group dapat. Pangalawa, building relationships. No? Ito yung two great law na binigay sa atin ng Panginoon. Diba? Dalawa yon, love your God with all your heart, with all your soul, body, and mind. Pangalawa, love your neighbor as yourself. Ito naman, building relationships. Mag-build tayo ng relationships. Ang gusto ng Panginoon ay hindi lang mag-isa na gagawin mo yung Great Commission kasi aabutin tayo ng sangkatabang years ng taon bago natin matapos yon kung tayo lang mag-isa. Gusto ng Panginoon na dumami tayo. Kaya we need to build the relationships. At building relationships na kung saan doon din natin na de-develop yung ating love with one another. Pag may problema yung isang kapatid, financially short siya, wala siyang pangkain, tutulungan natin siya.
Bro, wala ka bang pambayad sa ganito ganyan, no? Ako na sasagot sa'yo. Bro, kawawa ka naman, no? At ang dami mong ginastos, ganyan-ganyan, tapos nagkasakit ka pa. Ito bro, pang tulong namin sa'yo. So yun, we can build relationships with one another in the cell group. Okay, so next naman is, ano yung categories ng ating cell? So pag sinabing categories ay yung binubuo na iba't ibang category. No? Meaning is, ano yung iba't ibang klase ng cell group natin. Updated na to mga kapatid. Last time kasi nung nag-teach ako, no, hindi pa siya updated. Ngayon, updated na siya. Pangalawa ay ito yung mga tinuturo din sa atin lately, no, itong klaseng categories ng cell group natin. Number one na category is yung family cell. Ano ba itong family cell? Ito po ay binubuo ng mag-asawa, no, couple, kasama yung kanyang mga other members ng kanilang family. Kasama yung mga anak nila, at kung meron silang extended family, no, kasama din sila. At within the same household. It includes regular weekly cell group meetings with the family aside from one-on-one follow-up. So iba po yung one-on-one, no, sa cell, sa family cell. So ito po ay nangyayari lagi sa outreach natin sa community, na kung saan pa nag-share tayo ng gospel, mga family po yung ating nawiwin. At itong family na to, pwede po natin siyang i-cell group na tinatawag nating family cell. So kung na-cell group nyo na sila, tawag po natin doon ay family cell. Pangalawa is yung evangelistic cell. At ano po ito kuya? Ito po ay composed of at least three or more and open for others to join. Ito kung saan, ito yung mga kakilala mo, mga oikosis mo, mga kaibigan mo, mga na-sharean mo sa tabi-tabi lang, mga strangers, na kung saan sila ay nagpa-unlock ng Bible study. And now, you are inviting them na mag-join sa cell group. At ang mga kapatid na ito, pa nag-join sila, tawag natin doon is evangelistic cell. Na kung saan it involves group of three or more conducting weekly cell group meetings, aiming to multiply by adding more potential members willing to grow in faith. Ito din yung tinatawag nating open cell. Pero kaya binago lang siya, tinawag siya evangelistic cell, na kung saan kaya siya evangelistic dahil dito natin win-win yung mga souls, no, dito sa cell group na to. Kahit first time niya palang umattend, kahit di pa siya na-share ng gospel, pwede mo siyang invite dito sa evangelistic cell kasi evangelistic nga siya eh. So kuya, ano yung mga dinidiscuss dito? Ayan, pag-aaralan natin yan, no, sa mga next topics. Kung ano yung mga dinidiscuss. Normally, kapag evangelistic cell, dinidiscuss natin dito is yung mga stories. No? So anong klaseng stories? Ano yon? Next time na lang, no? Para excited tayo kumatin pa next time. Okay. Next is discipleship cell. At ito naman ay from the word itself, disciple, no? Ito yung mga cell group natin na kung saan ang kabilang dito ay mga BS or cell leaders. Na tutok ka talaga sa mga uh, involved sa mga kabilang na mga members dito sa ating cell group na to, sa discipleship. At ang pinaka-focus natin dito is matrain sila into mature disciple. No, matrain sila to disciple din ng other people, matrain sila na mag-start din sila ng new cell group, at the same time, pag na-train natin sila bilang mga disciple ni Christ, mas napapa-advance natin yung pagtapos nitong Great Commission na binigay sa atin ng Panginoon. So, discipleship, ano yung mga dinidiscuss dito, no? Medyo malalim yung mga dinidiscuss dito kasi discipleship na nga siya. Hindi siya mga stories but more on, kung hindi doctrinal, or kaya meron siya ditong tinatawag nating teaching, rebuking, and training. So, kung part ka ng discipleship cell, alam mo kung paano ginagawa tong discipleship cell. So, kung hindi ka pa part ng discipleship cell, pag-pray natin na magkaroon tayo ng mga BS or mga cell leaders tayo na pwede tayo maging part nito. So, i-goal natin, no? I-goal natin na maging part tayo ng discipleship cell. At magkaroon din tayo mismo ng discipleship cell. So, yung pang-apat is yung tinatawag nating house fellowship
na kung saan ito ay kinabibilangan ng dalawa or tatlo or more na cell groups, either family or yung evangelistic cell. At sila po ay nag-gather weekly for fellowship. So, ito yung pinaka-simple step na kung saan nag-gather na natin sila. Si brother, ito si brother Brian, no? Meron siyang cell group. Si Job din, meron siyang family cell, no? So, nag-usap sila, i-gather natin itong dalawang to at magkaroon tayo ng fellowship. So sa picture nakita natin diyan, madami sila, no? Normally ganyan kadami yung mga nag-involve sa fellowship. So kahit ano lang, mag-fellowship kayo together, mag-usap kayo. Meron lang pwede natin gawin yung 5 Ws, no? At makapagkamustahan sa bawat isa. So ito yung pinaka-simple step na kung saan pag nadagdagan pa yan hanggang madagdagan, pag dumami ng dumami, mga pag-establish na tayo ng ministry outreach. And within the ministry outreach, magkakaroon na tayo ng hindi lang house fellowship, kundi fellowship mismo na meron tayong venue at doon mag-preach ang isang leader at mag-praise and worship and others. So, praise God, no? I hope na tayo, excited at mag-glorify natin si God by doing His will in establishing cells. At ultimately, all of us na nandito sa ating Soul 2 ay hinahangad natin na magkaroon talaga tayo ng mga cell groups until such time na i-bless tayo ng God, mag-depend lang tayo talaga sa grace ng God to bless us to have not only one, but more than one na mga cells. Okay? Claim po natin yan sa Panginoon. Ano? So, before we end, no, i-discuss natin ano ba yung mga biblical basis of cell group. Baka naman kuya, gino-joke time mo lang kami, no? Ano ba yung cell? Saan ba nanggaling yan? Baka naman gawa-gawa lang yan ng tao. So, the idea is from the Lord. Hindi po yung cell group ay gawa lang ng lakas angkan. Hindi po yun ginawa lang para may makasama tayo sa isa't isa, ano? Hindi po yan man-made. Sabi diyan, it's not a fad or method conceived by man to help the church grow. It is clearly demonstrated in the scriptures that learning and training with a small group, the cell, is God's idea for the rapid growth and multiplication of His church to disciple the nations. We have chosen to apply it in our ministry because it is clearly taught in the scriptures and modeled by Jesus Christ. So saan doon sa scriptures, kuya? No? Kung maalala po natin mga kapatid, the Lord has 12 disciples. At itong cell group natin, doon po natin binibase yun, yung 12. Kaya may tinatawag po tayong JMP, Jesus Ministry Pattern, na kung saan ginugol talaga natin magkaroon ng 12 disciples. Ano yung 12 disciples natin, i-consolidate natin sila into a cell, yung cell group. So ito po yung ginawa ni Lord. Ginawa niya pong, i-consolidate niya po yung 12. Kasama niya po lagi, no? Gagala si Lord, pupunta siya sa isang lugar, tapos doon siya magtuturo, magti-teach, magpapagaling. Kasama sila lahat. Tapos, along time, makikita natin kung paano na-transform yung buhay ng mga disciples ng Panginoon, di ba? Nung unang tinawag pa lang sila, di ba, sina James. Si James, kung makababasa natin, first and foremost, ay fisherman. And wala po siyang alam masyado sa Bible kasi hindi nga siya nakapangaral. Other disciples din, ganun din, no? Kung makikita natin at the end of the gospel books, talaga nag-grow sila in Christ kasi for 3 years nakasama nilang Panginoon, na-disciple sila ng Lord. So ganun din sa cell natin, ganun din ginagawa natin, no? Dinidisciple natin yung bawat isa na mag-grow talaga sa Panginoon. Kaya yung isang component ng cell group is knowing God. Pangalawa, the concept of biological family and spiritual family is similar. So God established the family as the basic unit of human society. Through the family, children are born, nurtured, trained, and raised. As these children grow and mature, they in turn start their own family. It is in this way that the human society is developed and sustained. So kung paano daw mga kapatid, yung concept ng biological family, kung paano dinesign ng God, yung family dito sa mundo, na mayroong magulang, may mga anak, ganun din, dinesign ni Lord yung spiritual family natin
Sabi dito, in the same way, God has ordained that every child of God born in His kingdom would have a spiritual family to care, nurture, and train them to grow, mature, and send out to reproduce and multiply. The cell becomes spiritual family for every believer of Christ. Kung makikita natin sa mga passages sa Book of Acts, mga kapatid, na hindi lang sila talagang isang grupo ng mga tao, sila yung mga grupo ng tao na nagmamahalan sa isa't isa. Tinutulungan nila. One time pa nga, di ba, mababasa natin sa Book of Acts, they sold everything, their property, in order to help their brethren, no, who are in need. So, ganun yung pagmamahal nila sa bawat isa. Ganun din sa cell group natin. Kung sa biological family, may love between parents, child. Ganun din sa spiritual family natin, may love, natitrain tayo. At the same time, kung yung anak natin, pag mga magulang na tayo, lumaki na sila, at sila din ay mangangasawa na, at magkakaroon din sila ng anak, ganun din ang ating cell group. Hindi lang siya mag-remain as one family. Ultimately, mag-grow yung ating mga disciples and they themselves will multiply. Sila mismo ang mag-produce din ng kanilang mga cell groups by the help of God. So next is the establishment of Israel as example of principle of growth and multiplication. Abraham became the ancestor of the 12 tribes of Israel as promised by God. Through their multiplication, the nation of Israel was born. In the same way, through a cell leader, a spiritual nation can be born through his 12 disciples who are in a cell setup. Kung paano prinamis ng God na si Abraham ay magiging father of many nations, no, hindi lang Israel. Ganon din niya ipinapromise yung bawat isa na tayo mismo ay magiging father of many cell groups. No? Praise God, no? Sabihin mo sa sarili mo, ako ay magiging father of many cell groups. I-goal po natin to. Pag-pray po natin to. Iluhuran talaga natin sa ating Panginoon. So ito po yung mga scriptural support na nagpapatunay at nagsusupport na ang cell group po ay biblical. Una, the Lord Jesus and His disciples. So mababasa po natin sa Mark 3:14-19 that the Lord Jesus was the first one to form a cell group composed of 12 men, designating them as His 12 disciples. The Lord did the following. Anong ginawa niya? Call them. Ganon din tayo, no? Nag-share natin sila ng gospel at pinalo up natin sila. Kaya spend time with them, follow up. Tapos, become a model to them. Yung buhay natin, ginawa nating modelo sa kanila. Pang-apat, he teach, equip, train, and send them out to multiply and reproduce. So yung mga disciples na 12, hindi lang sila nag-remain as 12. Habang hindi pa nga sila, ah, habang hindi pa nga umaalis ang Lord sa lupa, no? Habang kasama pa ng Lord ang 12 disciples, sinasend out na sila. Punta ka dito, no, sa lugar na to, mag-preach ng gospel. And many thousands was saved because of the model of Christ. Next is yung the New Testament Church, the Book of Acts. Sabi dyan, the New Testament Church is composed of households and groups who accepted the Lord Jesus faithfully. Kaya nga kung babasahin natin yung sa Acts 2:46, every day, they continued to meet together in the temple courts. Yung temple courts, sabihin na lang natin, dyan tayo nag-meet sa Popeyes, no? Minsan sa Jollibee after church, o kaya minsan sa bahay ng isang kapatid, o kahit saan, sa park, no? Mag-meet tayo. Dati nung bata-batang Christian pa lang ako, doon kami nagme-meet sa Luneta nung hindi pa siya sinisira, no? So, doon kami, nagme-meet kami, nag-energizer kami, nagpapalaro kami. At after ng energizer namin, worship the Lord, tapos worship, breakout, breakout kami. At pinag-uusapan namin yung buhay-buhay at the same time yung mga natutunan namin ng the Lord after ng service. So, sabi dyan sa Acts 2:46, they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. So ang ganda, di ba mga kapatid? So hindi siya yung basa-basa lang sila nag-meet together na parang business, no? Ay, sabi ng leader ko, mag-meet daw tayo. So ano pag-usapan natin? Wala lang. Usapan natin yung mga nangyayari sa Iran, no? Hindi ganun.
Nakita natin dito that they really meet together. Sa atin nga, weekly eh. Pero dito sa Acts 2:46, every day, they continued to meet together. At hindi lang sila nag-meet together, they broke bread. They have fellowship. They have this kind of fellowship. Kung i-imagine na nga natin, siguro, na kikwento sila ng kanilang mga pinaghihirapan. At yung isa naman ay tinutulungan siya, binibigyan siya ng advice. At yung isa naman, nagkikwento ng mga answered prayer at marami pang iba. No? So, more on godly relationships meron sila. So, sabi dyan, the churches Paul established were house churches. The model shown in the books of Acts clearly teaches that the churches established by the Apostle Paul met in homes. Paul taught the disciples publicly and from house to house. Biblical accounts says Paul greeted Priscilla and Aquila as well as the church, yung tinatawag natin cell group that meets at their house. So, ito mga kapatid, isang biblical support din na nagpapatunay na totoo yung cell group or kaya okay yung cell group for our ministry is because Apostle Paul himself, siya po yung nagturo sa mga disciples na mag-meet together. At the same time, hindi lang mag-meet together, pupunta siya sa bahay-bahay at tinuturuan niya yung mga tao. So kumbaga kung ihambing natin dun sa category ng isang cell group, ito yung tinatawag nating house cell, no? Yung mga house to house na mga cell group na meron doon. At minimit ni Paul yun. Tinuturuan niya, tinutulungan niya. Ito nga si Priscilla at Aquila, no? Sila po yung mag-asawa na na-share ng gospel ni Paul habang nagtatrabaho si Paul, nagagawa sila ng tent together. And because of uh, because of Paul's teaching, ito si Priscilla at Aquila ay naging leaders din ng church. At dahil nga natulungan ni Paul na maging leader sila, they themselves not only become leader but also pioneer. No? Nag-pioneer din sila, nag-share sila ng gospel until na makapag-establish din sila ng mga fellowships, mga churches within the New Testament. Okay, next naman is the New Testament church model. Sabi dito, bakit ah bakit nga ba cell group yung ginagawa natin? Ano? Bakit hindi na lang mega church? Kuya, bakit kaya kailangan ko pa mag-attend ng cell group? Hindi ba okay lang na umattend na lang ako ng Sunday service? Minsan nga, 'di ba, nakikita natin sa social media or kaya sa other church na sobrang dami nila. Na sobrang dami nila, thousands yung umaattend ng kanilang Sunday service. Bakit hindi na lang pwede maging ganon? Maging ano na lang ako, Sunday goer na tinatawag natin. Ito kasi mga kapatid, no, kaya hindi tayo mega church, kaya hindi isang cell group lang na thousands yung members yung kinabibilangan natin is because ito yung model sa New Testament Church. Ito yung nangyari sa New Testament Church nung dumami ng dumami sila. Sabi diyan, when the church was rapidly growing by the thousands, the Lord allowed a great persecution to break out against the church so that all of them except the apostles were scattered. Those who were scattered preached the gospel wherever they went, and the ministry continued to grow far and wide. Acts 8, 1 to 5. So hindi talaga kalooban ng Diyos, mga kapatid, na yung cell natin or kaya yung group natin is dumami by the thousands. Ang gusto ng Panginoon is mag-spread out tayo. Yung, yung cell mo, no? Pag dumami na yan, pag mag-12 na yan, pwede na tayo maging pioneer ng other area na wala pang established na church. Ganon din nangyari dito sa uh, inano niya yung ano, nagkaroon ng mga persecution dahil parang ang ginawa niya sa mga Israelites na hindi naniwala kay Christ, parang inano niya yung ano nila, yung zealousness nila to the law, na mali daw yung ginagawa ng Panginoon until such time
na nagkaroon ng persecution. At yung persecution na to mga kapatid, hindi lang to yung persecution na ano no, na minumura ka. Persecution na kung saan binabato ka talaga ng bato at madami pang iba. So, inalo siya ni Christ because the Lord wanted all the disciples to go spread out wide. Mag-spread out talaga ang mga disciples para hindi lang sa Jerusalem makapakinig yung mga tao ng salita ng Diyos. At makikita natin dito na yung mga na-spread out ng mga disciples dahil sa persecution, dahil nga tama yung pagpapalaki sa kanila, involved sila sa cell, at maganda yung kanilang pagkatanggap ng gospel ng Panginoon, they themselves, because of their joy in accepting Christ, preach nila yung gospel wherever they went. No? Pupunta dito sa isang kanto, i-preach niya yung gospel. Yung isa naman, pupunta sa may tabing dagat, i-preach niya yung gospel. Hanggang yung ministry ng Panginoon ay nagpatuloy at dumami far and wide. Ano? Ang ganda na nangyari, di ba? Ginamit ni Christ, ginamit ni Lord yung disadvantage na nangyayari sa mga disciples into His advantage. No, naisahan ni Lord si Satan, ang kanin na Satan is matatalo niya yung mga disciples because of persecution. But the Lord Himself used this persecution to spread more the word of God. Kaya maganda no, maganda yung cell natin kasi even kaunti lang tayo, still the Lord uses us to spread His word far and wide. At ito nga, sabi dito, the New Testament model of ministry is the house church, not the traditional church or mega church. The difference between them is the size. However, sabi nga dyan, there are nothing in the scripture that states the ideal size of the local congregation. It is the presence of God that makes the church, not the number of people. So kahit malaki o madami yung members mo, still ang pinaka-importante ay yung presence ng God. Ang head natin, ang Panginoon. And siya yung pinaka-importante na maging focus natin, si God. Kahit maliit man kasi yung cell mo, pero wala naman si God doon. So, nonsense pa din siya, no? Hindi pa din siya mag-grow. Pero kahit malaki yung cell mo, kahit church natin ay by the thousands, and yet God is with us, mag-grow pa din tayo. So, it depends, no? It depends in the Lord. The New Testament church, the following are the advantage of a house church or cell groups. They met in homes, no? Easy to meet. Tama, di ba? Yung mga pinapalo up mo sa bahay, lagi mo silang napupuntahan kasi andun lang sila sa bahay. They have high motivation to win souls because they are only few in number. So, kaunti lang tayo, mga kapatid. Kailangan natin magpadami. Kailangan natin mag-share pa, nag-share ng gospel para madagdagan tayo sa cell. So, 5 pa lang tayo. At kailangan ko maging 12, no? Meron pa akong 7 na i-workout. Pero let us always be reminded mga kapatid, no, it's not about the number. Kailangan po natin na nagawin tayo ng souls because it is God. God's command to us. Kinuman ng God yon. At it's for the Lord. Winuwin natin yon kasi para yon sa Panginoon. At para din yon sa empathy or kaya sa pity. Meron tayong compassion sa mga souls. No? Imagine mo yung kapitbahay mo, punta sa impyerno, andyan ikaw. Pupunta ka ng langit. Tapos at the end of the time, sabihin ng kapitbahay mo, bakit di mo lang sinare ng gospel ako? Kapitbahay mo lang ako, ano? So, magigilty tayo doon. Ba't ko di sinare ng gospel tong kapitbahay ko? Kaya, magkaroon tayo ng compassion. Pangatlo, easier to plant new house church. So, mas madali mag-plant ng bagong house church kapag yung model natin ay yung mga cell group. Pang-apat, operate in a low budget cost. Tama, di ba? The more people, the costly it is. Mas mahal. Kung kaunti lang kayo in the cell, for example, 12 lang kayo, no? 12, kaya pala 12 mga kapatid, it is because it is based from the cell group of Christ, 12 yung kanyang dinisciple, but it also has scientific support, no? Sabi nung isang study, ang kaya lang daw na i-lead ng isang tao ay 12. More than that, mahihirapan na siya. But kahit madami naman yung disciple mo,
Pero dahil blessed na blessed ka ng God, okay lang, no? It's up to you, no? More than that, may hirapan ka lang. Pero yung 12 is ideal siya. Ideal siya sa pag-disciple. So, operate in a low budget cost, mas kaunti yung ma magiging cost ng ating disciple making, mas kaunti yung magiging gastos natin na magagamit pa natin in other disciple making activities. Okay, so ito po yung ating last, ito po yung ating promise ng God na i-claim po natin sa Panginoon. Sabi niya po sa kanyang salita sa Isaiah 60:22, "The smallest one will become a clan, and the least one a mighty nation. I, the Lord, will hasten it in its time." So, ito po yung pinagmulan ng ating church, no? Lakas ang kan. Kasi ang kan at malakas, no? Mighty nation. Kaya po, ito po yung pinagmulan niya dahil even though we are small clan, the Lord's power is mighty. The Lord Himself will make us more and more in terms of number. Claim po natin yan. Begin to envision yourself leading cell leaders who will go forth and disciple the nations. Imagine mo, imagine mo na ikaw mismo ay magiging leader ng mga cell groups, ng mga cell leaders, na you yourself will become an ambassador of Christ, na ang mga disciple mo ay mga cell leaders. Diba? Ang ganda ng imagination natin kung ganun po yung ginugol natin sa buhay. The Lord will bless us because He Himself, God, promised us to become fruitful. So yun lang po mga kapatid, praise the Lord. Kaya po, i-goal talaga natin na lahat tayo nandito ay magkaroon ng cell. At isang requirement nga din sa ating graduation ay magkaroon tayo ng cell. Kailangan po natin na mag-disciple, evangelize na mag-evangelize, at mag-pray kay God na pagkakalooban tayo ng mga tao na i-disciple natin. So God bless po mga kapatid and multiply. I hope na excited po tayo for the next topic dahil madami po tayong matututunan. So papyaw lang kanina, no? Papyaw lang to. So mas madami po tayong matututunan in the next topic. Praise the Lord. God bless. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Panginoong Yesus, salamat Lord for your grace and mercy. Salamat for your love. And we praise you God because of your faithfulness, especially in your promise to us na kami po ay dadami because it is your will, Panginoon, na kami po ay magpalaganap ng inyong salita at mag-spread far and wide. Lord, hindi po namin to kaya by our own means, kundi ikaw lamang po ang makakagawa nito. Nothing else matters, God, kundi ikaw lamang po sa aming buhay. At gamitin niyo po ang mga kapatid ko na nandito, tulungan niyo po sila na mas lalo ka po nilang makilala, mas lalo ka po nilang ma-encounter sa kanilang mga personal quiet time in you. We pray that they would grow and become mature, become rooted in the love of Christ. Ang dalangin po namin that they would form also compassion to other people and matrain po sila as a leader also to disciple other people. Panginoon, gamitin yung bawat isa to your glory, to your kingdom. Ikaw po ang may taas at patakila sa aming mga buhay. And all glory and praises unto you. Pinabalik po namin lahat ng ito sa inyo, Panginoong Yesus. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ninyo. Amen and amen. Praise God, mga kapatid.